Ng Filipino community at mismong ni Prince Walid ang pagkakaroon ng kauna-unahang OFW na ambasador ng Pilipinas sa Saudi. Kilalanin natin siya sa balitang binalis ni Marilyn Lavinia. Nag-forum ang mga kinatawan ng mga samahan sa Riyadh para pag-usapan ang pag-endorso sa isang OFW para maging ambasador sa Saudi Arabia. Gusto nilang madaliin ang paglagay sa personal ng ambasador para umandar ang mga nabimbing kaso ng mga OFW. We are a family without father. And in the absence of the father, we will not be able to carry on with our daily activities. Pero hirit ng isang leader, kahit wala pang na-appoint na ambassador, obligasyon pa rin ng embahada na trabahuhin ang mga problema ng mga tao. Bakit kailangan madalain ang pag-upo ng bagong ambassador? Samantalang mayroon naman tayong charge d'affaires sa ating embahada upang gampanan ang tungkulin ng isang ambassador. So bakit kailangan natin madaliin ang pag-upo ng ating bagong ambassador? We have hundreds of Filipinos in death row. We have thousands of Filipinos suffering in jail, no? Babae o lalaki. Tatlo ang nominado sa pagiging ambasador, kasama na si Abdul Hanan Tago, ang reporter ng Arab News at personal daw na inendorso ni Prince Walid. Pinaalala naman ng isang leader na kailangang kwalipikado ang mga nominado para sa posisyon. Are we sure that the ambassador to be sent to Saudi Arabia are is qualified to be here in the Kingdom of Saudi Arabia? Or possess some qualification, the experience to handle the critical problems of OFW? Bukod sa pagiging community leader, dapat daw ay bihasa sa Arabic language ang iupong ambassador. Alam ang kultura at tradisyon ng Saudi Arabia at malawak ang koneksyon sa pakikipagkalakalan. Isa rin daw mahalagang kwalifikasyon ay yung may mahusay na public relations. At habang nagtatalakayan tungkol sa papalit na ambassador, inilabas sa screen ang mensahe ni Tago sa mga kababayang OFW. Ang gusto namin na iparating na ang i-appoint ng Pangulo, because he has the appointing power, hindi dapat yung OFW na, true-blooded OFW, katulad ni Abdullah M. Tago. Qualification-wise, wala kami pinagtatalunan eh. And then nakita rin namin yung kanyang involvement sa community, sa pagtulong sa rights and welfare ng OFWs. Sa pangkabuuan, buo ang paniniwala ng Filipino community leaders na Kung sakaling magiging ambassador si Abdul Hanan Tago, I promise myself magiging aktibo ako bilang community leader para iparating sa kanya yung mga problemang kinakaharap ng mga kapwa OFW. para sa Balitang Middle East, Marilyn Lavinia, Riyadh, Saudi Arabia.